Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit anuman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo. Sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao, at nang matagpuan ay pinakausap pang huwag umunang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tanong ko lang po, na-inlove na po ba kayo? Na-inlove na po. Alam ko po marami sa atin ang nakaranas na magmahal. Hindi ba kapag tayo ay nai-inlove, marami tayong ginagawa para sa taong iniibig natin. Yung gagawin natin ang lahat, maging maginhawa lamang yung buhay ng minamahal natin. Handa nating ibigay ang lahat para sa ating minamahal. Tama ho ba? Si Jesus Nazareno po, sasabihin ko po sa inyo, at alam na alam po natin, in love siya sa ating lahat. Kaya narinig natin sa Ebanghelyo, ang dami-dami niyang ginagawa para sa minamahal niyang sanlibutan. Si Jesus Nazareno, gagawin at pupuntahan niya ang maraming lugar upang magdala ng kaginhawaan sa mga buhay ng nahihirapan. Yung mga may sakit, pinagaling niya. Yung mga nasasapian ng masamang espiritu, pinalayas niya yung masamang espiritu sa kanilang mga buhay. At marami pa siyang ibang ginawa dahil mahal niya ang sanlibutan. At alam natin na si Jesus Nazareno ay ibinigay ang lahat, pati yung kanyang buhay, para sa ating lahat. Bakit ginagawa ito ng ating mahal na poong Jesus Nazareno? Dahil lubos tayong minamahal niya. Sabi po sa katesismo, isa sa mga dahilan bakit bumaba si Jesus sa lupa ay upang iparanas sa atin ang matinding pagmamahal ng Diyos. At tunay niyang ipinaranas noon, magpasa hanggang ngayon. Mga kapatid, lubos tayong minamahal ng Diyos. Isa pa pong dahilan ng pagbaba ni Jesus sa lupa ay para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan at kasakitan.
Ikatlong dahilan, upang bigyan tayo ng halimbawa kung paano mabubuhay ng tama at ng banal katulad niya. At ang huli, bumaba si Jesus sa lupa para tayong mga nasa baba ay maiangat niya sa buhay na walang hanggan. Napakaganda ho, di ba? Kaya anong imbitasyon sa atin ng Panginoon ngayon? Unang imbitasyon ay buksan yung ating mga sarili sa pagmamahal ng Diyos. Papasukin natin sa ating mga buhay yung pagmamahal ng Diyos upang tayo ay mapagaling at mapalaya sa ating mga kasakitan at kasalanan. Tayo naman po minsan talaga yung nagsasarado ng ating mga sarili, kaya hindi makapasok yung Diyos na gustong gumawa ng mabubuting bagay sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sa ating pagpunta dito sa simbahan, sa dambana ng Poong Jesus Nazareno, buksan natin yung ating mga sarili. Papasukin natin yung Diyos. Hayaan natin yung Diyos na magpagaling sa atin. Ikalawang imbitasyon, sundan natin yung halimbawa. Napapakinggan natin at nararanasan natin yung mga mabubuting ginagawa ng Panginoon. Sundan natin yung pinapakita ng Panginoon at pinaparanas sa ating mga buhay. Upang sa dulo ng ating buhay, mga kapatid, ay makasama natin magpasawalang hanggan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen.